Bali, ito na nga pala yung kinalabasan ng ating hydro dipping na carbon loading natin mga Repa Pips. Bali, ang ginagawa ko ngayon is tinatop coat ko na. Bali, ito na yung pinaka-finish product natin. So yun, what's up mga Repa Pips? Gaya nga nang nakita nyo kanina, dito ko kinuha yung shell ng ating headlight. So ito yung kinarbon load natin kanina. Pati nga ito, idadamay na natin eh. Pati yung mga signal light na yan, ika-carbon load na yan. Pinapa-carbon load na kasi yan ang may-ari ng ating project. Pero sa video nito is magpo-focus na tayo dito sa shell ng ating headlight. At dahil sakto naman na nakapintura na ito ng matte black, hindi na natin problema kung paano natin ito pipinturahan mga Repa Pips. So ready to go na to para sa ating hydro dipping sa ating carbon loading na pattern. So ito na yun mga Repa Pips. Pagka yung nadikit na yan, no, yan yung pinaka ibababad natin sa ating tubig mga Repa Pips. Pagka yung may malagkit siya sa ating pattern is yun yung nakataob. Bali, ang ginawa ko pa dito is after kung masukat yung ating pattern na carbon load is tinagyan ko yan ng masking tape paikot mga Repa Pips. Hindi pwedeng walang ganyan dahil pagka walang ganyan is problema tayo. Is maaaring pwedeng maghiwa-hiwala yung ating pattern pagka nasobrahan sa ating activator. Actually, kung yung mga professional na gumagawa ng hydro dipping is di na nilalagyan ng ganyan. Sanay na kasi sila. Pero kung baguhan ka pa lang is need mo talagang lagyan yan ng masking tape. So advice ko sa iyo yan mga Repa Pips. Siyempre, ni-start ko na itong itaob sa ating tubig. Kagaya ng sinabi ko kanina, kung ano yung malakit yung nakataob sa ating tubig mga Repa Pips, huwag nyo kakalimutan yan. At pagka napansin nyo na may tubig yan na ganyan o naglulukot yan, is wala namang problema yan. Pwede mo lang yung hipan yan unti-unti para mawala yung mga bubbles. At pagka nakita mo pang nagre-wrinkle yung pattern is wala yung problema. Maghintay ka lang o mag-wait ka lang ng 3 to 5 minutes mga Repa Pips, mapapansin mo na magpapatay na yung pattern na film natin. At dahil nga tatanga-tanga pa ako sa paggawa ng ganito mga Repa Pips, unti-unti ko pang inunat-unat, hindi naman pwede. Try ko pa nga itong hawak-hawakan pero wala pa rin nangyari. Hinipan-hipan ko para matanggal yung mga bubbles na maliliit. Kaya kung ako sa inyo, huwag nyong hayaang nahawakan. Pabayaan nyo lang at unti-unti yan magpapantay. Basta mag-wait lang kayo ng 3 to 5 minutes, mapapansin nyo is pantay na yan. At kapag napansin nyo na pantay na yung film is pwede na yan na applyan ng activator o spray ng activator. Bali yung isa pa nga pala sa ginawa ko is naglagay ako ng border. Dahil wala akong makitang pangharang yan is naglagay na lang ako ng masking tape. So need natin lagyan ng ganyan para hindi yan lumilipat-lipat. Aagos kasi yan kapag walang ganyan. Bali after nga ng 5 minutes at napansin na natin na nagpantay ng ating film is pwede na natin yan sprayan ng activator. So sa pag-spray ng activator, dito na yung hangin natin is hindi siya ganun kalakas dahil masisira yung film pagka malakas yung buga ng ating spray gun. Make sure nyo pa na hindi yan paulit-ulit na bubugahan ng ating activator dahil masisira yung film pagka sumobra sa activator yan mga Repa Pips. Bali sa pag-tip ng ating project mga Repa Pips is need na daan-daan lang yan dahil napakaselan ng ating film. So yun, ganyan lang yan kadali o kasimple mga Repa Pips. Bali after nyo nga palang madip mga Repa Pips gaya nito is may malagkit pa yan. So need na yan na hugasan muna ng tubig. Pero ang ginawa ko dito is pinatuyo ko muna ito ng at least 5 minutes bago ko ito hinugasan ng tubig. Bali sinadya ko lang talaga na mag-interval ako ng 5 minutes para siguradong hindi masira yung film na dumikit sa ating project. Bali ulitin natin ito ulit mga Repa Pips. So bali maglalatag tayo ng film, maglalagay tayo ng hydro dip activator. I-spray natin ng minsan lang mga Repa Pips. So need na yung pressure ng ating spray gun is mahina lang. Tapos isang beses lang natin yan dapat applyan, hindi pwedeng paulit-ulit. Pagkatapos ilalapat na natin yung ating project gaya nito. So dapat is naka 45 degree at daan-dahan lang nating ididip. So bali ganyan lang yan kasimple mga Repa Pips. So ayan, ganyan lang yan kasimple. Tapos may malagkit pa yan mga Repa Pips. Ayan no. Ang gagawin natin is babanlawan lang natin na yan ng tubig. Pagkatapos pwede na natin yan i-top coat after natin mabanlawan ng tubig.
bali ang gagawin natin is babanlawan na natin ito ng tubig mga repaps. Kahit hindi na natin ito sasabunin is pwede na. Pagka hinawakan mong ganyan is naglalakit pa yan, no? Siguro kahit isang oras pa natin ito patuyuin is malakit pa rin. So ang gagawin natin is babanlawan lang natin ang tubig galing sa gripo. So ganyan lang yan. Tapos mapapansin nyo na mawawala yung kanyang lagkit is pwede na nun pagka ganun. Pagkatapos is i-ready natin yung top coat clear para naman sa pinaka last coat. Bali pagka napansin nyo na wala na mga lagkit is pwede na yan mga repa pips. Ayan, no? Pagka natuyo ito, isang itsura nito is matte. Para siyang matte carbon lodi. Bali ang itsura nito is matte na carbon. So ang gagawin natin is sa top coat clear natin gamit yung urethane top coat clear. Bali 2 full coats yung gagawin natin sa top coat clear para kumintab siya mga repa pips. At hindi lang siya basta kikintab is titibay pa siya.